What's up mga idol? Magandang araw sa inyo. So for today's video ay aayusin natin ang ating mga sirang electric fan. So i-convert natin siya from AC to DC para mapakinabangan natin ang mga sirang electric fan natin mga idol, lalo na ngayong tag-init. Kailangan natin to. So mapapatipid pa natin ito sa ating gagawin na pagko-convert. So tara, convert na natin. Kung kayo ay may mga sirang electric fan mga idol, huwag niyong itatapon dahil pwede pa natin itong pakinabangan mga idol. So ang gagamitin natin para may convert natin to from AC to DC ay gagamit tayo ng DC motor. Okay, ito. Brushless na rin ito mga idol, so matipid na siya sa kuryente kapag gagamitan natin siya ng adapter. So, ang link nito mga idol, ilalagay ko sa description para ma-check nyo sa Shopee. Ito ang gagamitin nating controller. Ayan. So, pag binili nyo itong DC motor mga idol, meron na siyang kasamang controller. Ayun nga lang, pinalitan ko siya ng mas malaking controller kasi ito, capable na siya ng 10 amperes. Ang kasama niya lang kasing controller mga idol ay 2 amperes. So pinalitan ko ng 10 amperes. So ilalagay rin natin yan sa description. Bali, kung magpapalit nga pala kayo ng controller, ay huwag nyo itatapon yung kanyang wire dahil magagamit natin siya mga idol. So i-build na natin siya mamaya. Ito naman ang gagamitin nating wire. Okay. So sa pagbibuild lang naman nito mga idol ay madali lang siya. Bali, yung kanyang bracket para mapaikot-ikot siya ay bali inano ko lang. Binaliko ko lang ng konti kasi kapag ka straight siya, hindi siya aabot. Ayan o. So kapag ka hindi natin siya binend mga idol, makikita nyo masyado siyang mahaba, kaya i-bend lang natin ng konti gamit ang ating mga plies. Okay, so unahin muna nating ilagay yung kanyang bracket para mailagay natin siya mamaya sa katawan ng ating electric fan. So ito, naglagay tayo ng washer dito para hindi lumabas, kasi ito lumalabas siya mga idol. Yan, pitan lang natin. Saka natin ibalik. So kung makikita nyo, bali hindi pa siya pumasok na totally, ibabalik ko lang natin siya. Ayan. So ilagay na rin natin yung kanyang screw dito. Ayan, so nailagay na natin yung kanyang screw dito mga idol at dito. So sunod natin yung kanyang wirings. So madali lang naman siya mga idol kasi meron naman na siyang pin dito. Isasaksak nyo na lang. Dito naman sa controller mga idol, kasi nagpalit na tayo ng controller. Ang kasama kasi nito, parehas yung kanyang pin. Yan, dito sa kabila ganito rin ang kanyang pin. So kung magpapalit man kayo ng ganitong controller, meron naman siyang diagram sa baba mga idol. Ayan o. So meron tayong power positive, power negative, at motor positive, motor negative. So dito, makikita nyo, power positive at saka power negative, dito ang ating source. Ito. So ito yung wire natin galing sa source natin. Ayan. Power positive at saka power negative. So pula is always positive. Ayan. Pitan lang natin mga idol gamit ang screw. So sa motor naman, luwagan ulit natin.
So dito naman sa motor mga idol, itong pula at saka dilaw ay parehas natin pagsamahin sa positive. Ito naman ang kanyang negative. So dito sa baba, motor positive tsaka motor negative. Ayan, dito yan. So ilagay na natin. Ayan, so next is buuin naman natin ang kanyang LSE. So, wala na yung cover ng kanyang motor dahil naitapon na. Okay, so ilagay natin ang kanyang LSE. Lock. So dito mga idol, makikita nyo yung kanyang pin. Meron siyang guide. So hindi kayo malilito kung saan nyo siya isasaksak. May guide sa mga idol. Ayan. Ito mga idol, talagang sira-sira na tong electric fan na to. Bali, hanapan ko na lang siya ng cover. Pero pansamantala, ganito muna. Okay, so gagamit tayo ng adapter dito mga idol. So ito ang ating adapter. So meron siyang 12 volts 2 amperes. So mababa lang siya, pero para maipakita ko sa inyo na DC yung gagamitin natin. So 12 volts sa 2 amperes. Papakita lang natin na gagana siya sa 12 volts mga idol. Okay, so ginamitan nga natin siya ng male na plug. So ilalagay ko rin sa description itong ginamit natin na ito mga idol. Ayan. Okay, so isaksak na natin siya mga idol. Ayan. So testing natin. Wow! Ayan siya mga idol. So gumana siya. So ito na nga mga idol, tapos na ang ating pag-convert sa ating AC fan to DC fan. Sana nasundan nyo ng maayos ang ating video. At ito, testing ulit natin. So huwag nyong tatapon mga idol kasi meron pang pakinabang yan. So ito nga pala, kinonect na rin natin siya sa ating ginawang portable na solar. Sa mga hindi pa po nakapanood, ilalagay ko sa description ang tutorial nito. So para masundan nyo rin paano ito ginawa at siguradong mapapakinabangan nyo lalo na kapag ka brownout out. At saka lalo ngayon, medyo nagtitipid tayo dahil sa mahal na bill ng kuryente. So ito, malaking tulong din. Nakatipid ka na sa bill ng kuryente. Nakatipid ka pa sa pagbili ng bagong electric fan dahil na-convert na natin sa DC. So siguro may mga nagtatanong sa inyo mga idol or napapaisip kung bakit DC brushless motor ang ginamit natin sa project na ito at meron namang ibang mga motor na nakita kayo na mas mura. Meron kasi doon tig 200 plus mga idol. Ito nasa 600 plus ito. So kung yung mas mura, hindi ko kasi may recommend yun mga idol dahil carbon brush type yun mga idol. So compare dito, ito kasi ay brushless. So ibig sabihin, wala ka nang magiging maintenance na papalitan ng carbon brush. Unlike doon na mura nga siya, kaya nga lang kapag tumagal ay mapupudpud ang kanyang carbon brush at bibili ka ulit ng bagong motor. Unlike dito, brushless na po siya. So sigurado ito mga idol, tipid na siya at saka magtatagal po talaga. Okay. So susukatin natin ngayon mga idol kung gaano kalakas itong conventional na electric fan natin, yung mga standard nating electric fan gaya na ito. So gamit ang solar, meron kasi tayo ditong watt meter. So susukatin natin kung gaano siya kalakas. So ito yung electric fan natin.
So meron tayo dito ngayon 16 watts na running. So i-on natin yung electric fan. Ito, nakasaksak na yung electric fan natin. Ayan. Number 1 muna. So meron kaagad siya, kumain kaagad siya ng 50 watts, halos 50 watts mga idol. So ganyan kalakas yung electric fan natin na 220. Try natin number 2. 77 na siya. So halos mag 60 watts na siya. Number 3. Yan, number 3. Nasa 80 watts na siya mga nasa 80 watts na siya. So nasa ano na siya, mga 60 watts mahigit. Kasi meron tayong 16 watts na running kanina. So ngayon nasa 80 watts na. So ganyan kalakas ang ating mga ginagamit na standard na electric fan na 220. So imagine niyo kung magdamag yan naka-on at ganyan kalakas yung continuous consumption niya, eh talagang diyan kayo magbibil ng malaki mga idol.